Maulang panahon po sa ating lahat. Talagang panahon na naman ng tag-ulan, panahon na rin ng tagtanim. Ihanda na naman natin ang ating mga katawan para sa mga nakakapagod na araw, para sa mga trabahong bukid mga nanay. Dahil inumaga ang ulan, nakakatamad lumabas ng maaga. Kaya eto, cellphone muna tayo. Tamang bisita lang sa mga upload natin kahapon. Bigla namang naalala ni tatay, pupuntahan pala tayo. Kaya naman pagkatapos nating magkape, umalis na kami agad ng bahay. Tumawag kasi kahapon ang bibilhan natin ng biik. Hindi pa naman namin kukunin ngayon. Pero noong buntis pa kasi ang baboy nila, sinabihan ko na sila na akin yung 3. Meron din daw kasing gustong bumili, kaya dahil ako ang naunang nagsabi noon, binigyan nila ako ng pagkakataon para daw ako ang maunang mamili mga nanay. Wow, napakabait naman ng mga nagbebenta. Medyo malayo rin ang lalakarin natin mga nanay, pero dahil nasa probinsya tayo, nakatira pa sa gitna ng bukid, bale wala na sa atin ang paglalakad. Sanay na tayo dyan mga nanay. Sa wakas nga at nandito na tayo sa kanila, namangha naman ako sa ganda ng bahay nila mga nanay. Ganito lang kasimple ang pangarap kong bahay noon. Yung simpleng pangarap na yon, binigay naman ng Panginoon ang mas higit pa doon. Kasalukuyan pa pala nilang ginagawa ang bahay mga nanay. Dito pa sila sa kubo natutulog sa gabi. Napaka-cute din ng kubo nila katapos makapagpahinga mula sa paglalakad. Eto nga at pupuntahan na natin ang kulungan nila ng baboy. Pare-parehas pala kami mga nanay malayo sa mga kapitbahay. Pero mas malala pa din dito sa atin dahil sa taas ng bahay nila ay kabahayan na mga nanay. Maganda rin ang pwesto ng babuyan nila dahil malayo na rin sa kabahayan. Mula naman dito tanaw ang bahay natin mga nanay. Eto na pala yung mga biik nila mga nanay. Ang cute naman ng mga babies na to. 3 pa lang bibilhin natin at ipinaubaya ko na nga kay tatay ang pamimili. Dito kasi sa barangay natin, karamihan ay native ang inaalagaan. Hindi kasi maselan ang pag-aalaga ng native mga nanay. At sa ganitong panahon ng tag-ulan, marami kasing libreng nakukuhang pagkain ng mga baboy sa tabi-tabi. Pero kailangan lang nating magluto. Puro itim naman ang napili ni tatay. 2 babae at 1 lalaki. At kung may swerte ang mga biik na ito, plano pala nating gawing inahin ang 2 babae mga nanay. Nagpaalam na nga kami agad pagkatapos makapamili mga nanay. At pauwi na pala tayo neto. At may isang bahay din tayong madadaanan na wala din kapitbahay. Kung hindi lang importante ang pinuntahan natin, talaga namang nakakatamad ang paglabas-labas. Lalo pa at puro putik ang madadaanan. Pero kailangan naman kasi mga nanay. Umaambon pa naman. Pagdating namin ng bahay, wala nang pahipahinga. Nilinis kasi ni tatay ang pinagtaniman natin ng gulay kahapon. At ang mga binunot niyang talong, itatanim naman natin ngayon. Sayang din kasi ang mga ito kung itatapon lang. Ang mga sisibol na bagong sanga. Kasabay na rin ang pangmumulaklak mga nanay. At sana nga mabubuhay ang mga itatanim natin. May mga ilan na rin nahukay si tatay para sa pagtataniman natin. Kaya kinuha ko na rin ang mga itatanim nating mga talong mga nanay. Babawasan kasi natin ang mga sangang mahahaba. Habang naghuhukay pa rin si tatay ng pagtataniman, magbabawas din tayo ng mga sanga. Nasa 16 piraso yata ang itatanim natin. Kapag nabuhay lahat ang mga ito at namunga ng tig-isa, kumpletong ulam na din sa isang kainan. King tulong din sa pang-araw-araw natin mga nanay. Kaya sipag at tiyaga lang ang kailangan natin para mabuhay. Huwag na tayong maghangad ng marangyang buhay. Kung ano ang meron sa pang-araw-araw, yun ang ating ipagpasalamat. Para sa akin kasi, mas masarap mamuhay ng simple. Ang buhay na hindi kailangan ng maraming salapi. Sapat na sa akin kung anong meron kami ngayon. Yung nakakapagod at simpleng buhay pero napakasaya. Masaya na ako na sa pagiging content creator natin. Libo-libong tao ang nai-inspire at napapasaya ko sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong lahat dahil kayo ang nagbibigay kulay ng aking buhay. Kasama ko rin kayo sa aking laban sa araw-araw. Sa lahat ng panalangin ko ay kasama kayo mga nanay. At sana kasama ko pa rin kayo hanggang dulo. Marami na rin ang mga bumitaw sa atin mga nanay. Papasalamat pa rin ako dahil marami pa rin ang dumarating. Kaya kahit napakahirap, pilit pa rin akong lumalaban para sa pangarap at para na rin sa inyong lahat. Nasobrahan ko na yata ang pagdradrama. Tara mga nanay, samahin na lang ako sa aking pagtatanim. Napakahirap dahil sobrang lagkit ang lupa. Pero dahil kailangan natin itong itanim, nagkatsaga na lang tayo. Man tayong mapapala kung paiiralin natin ang katamaran. No choice na tayo dahil ito na talaga ang buhay natin. Magtrabaho lang tayo na magtrabaho. Bahala na ang kapalaran kung saan tayo dadalhin. Basta bawal tayong tamarin mga nanay. Yung mga bata pang umaasa sa atin. Kaya go, laban lang. Dahil naniniwala ako, bawat isa sa atin ay may nakatakdang kapalaran. Kaya piliin lang natin gumawa ng tama. Sumunod lang tayo sa agos ng buhay. Kung saan man tayo dadalhin, ipagpasalamat pa rin natin. Sobrang lagkit naman ng lupa dito mga nanay. Kaya naman na yan, napakahirap tapusin. Mabuti na lang at makulimlim. Hindi mainit ang panahon. Saan ba't matatapos din to mga nanay? Sabi nga ng mga matatanda, wala daw madaling trabaho. Dahil ang kumain nga daw din ay mahirap din. At sa wakas nga mga nanay, tapos ko na nga ang pagtatanim. May 2 piraso na lang na inihuhukay ni tatay sa dulo. Para matapos na nga, dito naman sa aking likuran, ay ang fish pan natin mga nanay. Plano ko palang bumili ng fingerlings para dito, para may aalagaan ulit tayo. Sayang lang kasi ito kung pabayaan lang nating walang laman. Uwi natin ng bahay. Ba, sarap ng buhay. Ito pala ang nabungaran nating ganap ni Sian. Bumili kasi ako kahapon ng patatas para sana sa baon nila. Nagmarunong na naman si Bunso. Pero pinabayaan ko na lang. Na lahat yan ng kabataan nila. Mabuti nga yan para
matuto sila sa kanilang mga sarili. Yung hindi ka na nila gagambalain kapag sila ay nagutom. Kinahaponan, ito naman ang ganap natin. Oras na naman ng pagluluto ng hapunan. Pagkatapos makapagsaing ni Joy, magluluto naman ako ng ulam. Adobong buto ng sitaw ang lulutuin natin. Magagamit na rin natin sa wakas ang mga stocks nating buto. Ito na ang kainaman kapag may imbak tayo mga nanay. Dagdag pa ang mga libreng gulay sa paligid. O mga nanay, sinong nag-uulam sa inyo ng ganito? Alam kong marami ang hindi nag-uulam sa inyo nito. Promise mga nanay, napakasarap tong ulamin. Bagay yata ito sa mga may rayuma. Totoo ba mga nanay na bawal ang mga buto sa mga may rayuma at mga arthritis? Dalawa palang klase ang stock natin, puti at itim. Pero para sa akin, mas gusto ko ang itim na inaadobo kaysa sa puti. Wakas nga ay eto na, tapos na ang pagluluto natin. Ito naman ang sumunod nating ganap ay lubos na nga ang biskwit na laman ng timba natin. Uunahan ko na kayo mga nanay. Para sa akin maganda na itong lagayan ng bigas. Wala pa akong ibili ng aesthetic na paglalagyan. Kaya ito na lang. Hindi naman masama kung meron tayong ibili. Pero magiging practical lang muna tayo sa hirap ng buhay ngayon. Hindi natin kailangan makipagsabayan sa mga mayayaman. Ang mahalaga, hindi tayo magugutom sa araw-araw. Aanhin mo ang mga magagandang kasangkapan kung gutom ka naman. Ano ba yan mga nanay? Dito ko naman tinatapos ang ating mga kaganapan for today's video. Huwag kakalimutang pindutin ang like and share, mag-subscribe at mag-comment na rin mga nanay. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at mga susuporta pa. God bless everyone!